Ayan, papasok na dito sa second floor si Attorney Baligod. A notice from Senator Erwin Tulfo that there is no hearing today. Sir, may That tweet he po is tayo the kay new chair Pero, of the sir, Ribbon Committee. Sabi mo laro kong hearing today. Pero ano pong sabi may sa tweet inyo? po, may tweet po. Meron. Please po. Please po. Atras! 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 J-way na! Please po, please lang po. Please lang po. Atras! 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 Ayan, papasok na si Attorney Baligod, siya yung legal counsel ng Brave 18 dito sa session hall para nga simulan yung Blue Ribbon Hearing Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Senator Rodante Marcoleta. Ay, masyadong gitgitan lang talaga mga partners dahil ayaw nga papasukin na bagong mayorya yung Brave 18. Ayan, ayan na, nakapasok na sa venue. Pagkatapos ni... Ayan mga kapartners, nakikita nyo, nakapasok na yung Brave 18 dito sa loob ng session hall. Kanina gitgitan, ipitan dahil ayaw nga silang papasukin ng taga-USAA under this new Senate leadership. At kanina nakita natin, hinarangan pa mismo ni SILG John Vic Rimulya yung Brave 18 na makapasok dito sa session hall. Ayan, wala pa dito sa loob ng session hall si dating DNR Secretary John Vic Rimulya. Papakita ko sa inyo mga ka-partners yung mismong venue, no? Ayan. Kaibigan, papasukin mo naman ako. Ayan. Ayan si Attorney Baligod, kasama yung mga Brave 18. Sila yung mga resource person na imbitahan dito na nagsiwalat doon sa maletang delivery nga doon sa mga politiko na mga sangkot sa flood control projects. Ayan, nakikita na rin natin si Senator Pia Cayetano, siya ang chairperson ng komite, si Senator Amy Marcos, si Senate President Alan Cayetano, at si Senator Robin Padilla. Nandito na rin sa loob. Ayan, isa-isa na nga pumasok yung mga Brave 18 na mga tetestigo sa mga anomalyang flood control projects. May ilan pa. Grabe yung gitgitan mga kapartners no kanina dahil ayaw talagang papasukin ng sa under this new leadership yung Brave 18. Hinarangan nila kahit nasa listahan. Ayan, kasama si Kong Mike. Sir, ano pong masasabi nyo? Kanina gitgitan hinarangan yung Brave 18 na makapasok. Ngayon, nandito na po sa loob ng session hall. Simple yung issue. Ayaw nilang pagsalita yung mga tao. Yun lang naman eh. Kaya nga itong away ng Senado dahil lang dito sa 18 Marines. Ayaw nilang ibunyag yung katotohanan, malaman yung katotohanan. Ano talaga yung nangyari sa delivery ng pera. Kulap, diba? Harangan. Wala akong makitang batayan kundi ayaw lang nila madinig. So yung kanina hinaharangan yung 18 Marines na makapasok, even Secretary John Vic Rimulya, hinarangan niya talaga na makapasok. Buti na nakapasok. Ano pa masabi niyo doon, sir? Nakita ko siya kanina pero saglit lang naman. But ang worry ko talaga was si Senator Attorney Levy. So I had to go back tapos kunin na din yung iba. Pero awa naman ng Diyos na eto, na this time matuloy. Marinig talaga ng tao kung ano yung sasabihin. Kung may big fish daw via Zoom mamaya from France. Any confirmation? Hindi ko pa alam pero yan, may coordination niya ng Blue Ribbon. Asahan ba natin si Hopefully. Kasi tao naman niya lahat to eh. Pero sir, what if walang habang nagsasagawa ng pagdinig, patayan ng ilaw, patayan ng kuryente, lahat ano mangyayari, sir? Ano pong inaasahan? Especially sinabi na po ng new leadership na walang hearing. Yun ang nakakalungkot. Huwag naman sana. Kasi huwag mo katatakutan kung totoo naman yung sinasabi. Diba? Kung gusto ng minorya, kung gusto ng mga ayaw ng ganito, ito rin Disney, tanongin nila kung totoo yung mga sinasabi. Pero huwag naman nila pigilan yung sasabihin ng mga tao. Ito naman, magsisimula ng Blue. Thank you, Kong. Thank you, Kong. Off the record, pag natin aircon, alam mo. Ayan, any moment na magsusulumula na yung Blue Ribbon hearing. Pangunguna ni Senator Pia Cayetano, Senator Alan, Senator Rodante Marcoleta, Senator Amy, Senator Robin Padilla. Ayan, nagsisimula ng mga kapartners.
tanging 18 Marines o itong brave 18 Marines lamang yung mga resource person na confirm na nandito ngayon sa loob ng Senado para mag-testify nga doon sa kanilang mga nalalaman patungkol sa flood control anomalies. On that note, ulit na lang po kasi maayos naman sabi niya sa ating resource person. Ulit na lang ako na namin ako si Secretary John Victor, hinaharap ako. I never thought the day would come that somebody would prevent me from entering the Senate. This is my office. Again, thank you. Hindi ko rin nakalain. Ayan, sasabi nga ni Senator Pia Cayetano, yung pagharang sa kanya ni SILG John Victimulya papasok dito sa loob ng Senado. Before I begin, I'd like to address a very important thing. Yesterday, a session was reportedly held by 12 senators, 12 votes. Were declared vacant and chairmanship of this committee on the Blue Ribbon was allegedly replaced. I stand before you today to state clearly and unequivocally that session was invalid. Wala po silang 13. Kahit grade 1, marunong magbilang. Kailangan ng 13. So wala ho silang authority gawin yung mga ginawa nila. The 1987 Philippine Constitution states, Article 6, Section 2, the Senate shall be composed of 24 senators. May narinig ho kayong 22? Wala, 24. Article 6, Section 16.2, a majority of each house shall constitute a quorum to do business. Rule 2, Section 2 of the Senate rule states, the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Majority vote is 13. When 12 senators convene and purportedly held session, how can that be valid? Nung tumayo po si Senator Gatchalian at sinabi niyang, ang dami hong posisyon, di ko na humaalala lahat. Acting, presiding officer, Senate, President, pro temp, acting, Senate President. Paano ho nangyari yon? Buhay pa po si Senator Legarda. Kailangan po 13. Sabi nga the officers of the Senate shall be elected by the majority vote of all its members. Buhay pa po si Senator Legarda, hindi pa po siya pinapalitan. Kaya hindi po pwedeng magkaroon ng another Senate President pro temp. I also say this for the sake of our staff na litong-lito na sa ginagawa ng mga kasamahan natin. Yan po ang reason kung bakit tuloy ho tayo. Because I would happily give up this position. Alam niyo po yun. Hindi ko pinapangarap na maging chairman dito. I'm just doing my job. So I just needed to lay that on the basis para hindi na issue yon kung bakit ako nag-hearing, kung bakit tayo may hearing today. I have a longer speech, but because of the events that have transpired, I want to give the floor to the Senate President, and then I will turn this over to the subcommittee chairman, Senator Marcoleta. I have already issued a letter to him. Later on, babasahin ko, nasa karapatan ko din po yun as chairman of the committee. Kine-question din yun nung sinabi ni Senate President na magkakaroon ng subcommittee. Napakaliwanag din sa rules namin. The chairman can create any subcommittee anytime. It can be verbal, it can be written, it can be text. Lahat ng versions na yun ginawa ko. So valid po itong pag-create din natin ng subcommittee. In any case, nandito din po ako. Pero may hearing din po akong isa tungkol sa taxation. Baka mamaya kailangan ko din sunduin sa baba yung mga mag-hearing ng mga kasama kong resource person for taxation. Anyway, I will give the floor to the Senate President. Thank you.